Kahit maubos ko pa ang mayigit 7,000 isla, susuyurin ko ito. Mahanap lang kita. Uubusin ko hanggang sa kahuli-hulihang angkan mo. Minsan mas mabuti pa na isang hayop ang maging kaibigan kaysa tao na may ugaling hayop. Ang kwentong ito ay hangos sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1976 sa isla ng Ambulong, Occidental Mindoro. Tumatakbo habang hila-hila ni Rodel ang bunsong kapatid na si Jordan habang papalayo sa nasusunog nilang bahay. Nagpupumiglas itong si Jordan at inaabot ang kamay habang sinisigaw ang mga magulang. Sa kasamaang palad, hindi na nakalabas ang kanilang ama dahil sa pagliligtas ng kanyang asawa sa natutupok na bahay. Sa mga panahong ito ay 10 taong gulang pa lamang itong si Rodel, habang 7 taong gulang naman itong si Jordan. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ng mga bata habang kinakaina ng apoy ang kanilang bahay, kasama ang kanilang mga magulang. Hinawakan na rin sila ng mga kapitbahay. Baka kasi sumulong pa sa sunog ang mga ito. Walang mapaglagyan ng paghihinagpis at dalamhati ang 2 batang naulila. Sa pagtatanong ng mga kapitbahay, ay wala silang nakuhang malinaw na sagot sa mga bata kung bakit nasunog ang kanilang bahay. Sa pagkakatanda ni Rodel, ay ginising siya ng kanyang ama at pinalalabas na ng bahay dahil malaki na ang apoy na nagsimula sa may kusina. Pero bago siya lumabas ng kwarto, ay may nakita siyang lalaki na lumabas sa pinto sa may kusina. Ang tanging naalala lamang niya bilang palatandaan sa lalaking yon ay ang mahabang buhok na nakatirintas at may tali na kulay pula na may nakasabit na hugis at sulok. Subalit hindi niya na ito nabanggit pa sa mga kapitbahay. May kumupkop naman sa magkapatid na Rodel at Jordan, isang may kaya sa buhay na kapitbahay. Naging maayos naman ang buhay ng magkapatid hanggang sa dinala na sila nito sa bangkal sa bayan ng San Jose. Ibinigay sila sa kamag-anak na kumupkop sa magkapatid. Nasa poder na sila ngayon ni Sergio. Pinag-aral naman sila nito pero kapag Sabado at Linggo ay pinagtatrabaho sila sa bodega ng mga prutas. Ang negosyo kasi ni Sergio ay nagbibenta ng mga prutas. May kalakihan ng tindahan nito kaya may iilang empleyado rin. Kahit istrikto naman itong si Sergio, ay maayos naman ang pakikitungo nito sa magkapatid. Hanggang sa malugi na ang negosyo nito. Unti-unting nag-iba ang ugali hanggang sa naging malupit na ito sa mga tauhan niya. Rodel, di ba sinabi ko sa'yo, ayusin mo ang pagsasalangan ng mga saging? Tignan mo, pinaghalo-halo mo ang saba at todan. Mariing wika dito ni Sergio. Pasensya na po Bang Sergio. Akala ko kasi ihiwalay ang hilaw at tinog. Wika dito ni Rodel. Ayusin mo at hindi kayo kakain ng hapunan ng kapatid mo kapag hindi mo yan naayos. Matapos nito ay tumulong na rin sa kanya si Jordan dahil naawa ito. Ngunit simula pala sa araw na iyon ay mararanasan na ng magkapatid ang kalupitan ni Sergio. Bukod sa pagiging negosyante, ay lulong na rin sa sugal ang lalaki. Nagsimula na rin ang palagiang pag-aaway nila ng kanyang asawa. Lumipas naman ang 2 taon. Nagtapos na sa elementarya itong si Rodel. Isang araw, lumapit siya kay Sergio. Hiniling niya na kung pwede ay siya ang magsabit ng medalya. Matalino at magaling kasi si Rodel sa pag-aaral at matataas ang marka. Bakit ako ang gagawa niyan, anak ba kita? Lumayas ka nga sa harapan ko. Turan dito ng matanda. Pasensya na Mang Sergio, hindi na po mauulit. Balik sa trabaho. Makakain mo ba ang medalya? Ang isang anak kasi ni Sergio ay kaklase ni Rodel
at puro palakol ang marka. Kaya naman ganoon na lang ang galit nito kay Rodel dahil sa sobrang inggit. Nang papalapit na ang pasukan, ay nagtanong naman si Rodel kung saan siya mag-aaral ng sekundarya. Ganoon na lamang ang pagkalungkot ng bata nang sabihan siya ni Seryo na hindi na siya nito pag-aaralin pa. Total tapos naman siya ng elementarya. Mas mabuting ilaan na ang buong oras sa kanyang trabaho. Wala namang nagawa si Rodel kundi umiyak na lamang habang nasa kwarto. Sa paglipas pa ng panahon, ay mas tumindi pa ang kalupitang dinanas ng magkapatid. Umabot na sa punto na nagnanakaw na lamang ng prutas itong si Rodel sa bodega upang may makain silang dalawa. May isang beses na matagal nakauwi itong si Rodel dahil isinama ito sa pagdi-deliver ng prutas sa kabilang bayan. Naiwan si Jordan at gutom na. Gawa nga ng sobrang gutom ay pumuslit ito sa bodega at kumuha ito ng 2 pirasong saging. Kinain niya na ang isa sa loob ng bodega, habang ang isa naman ay isinukbit sa may bulsa at nilaan niya para sa kanyang kuya. Sa kasamaang palad ay nakasalubong niya naman itong si Seryo at napansin nito na may laman ang bulsa ng bata. Kinaladkad ni Seryo itong si Jordan papasok ng bahay at pinagpapalo. Naabutan na lamang ni Rodel na nakaupo sa may sulok ng kwarto ang kapatid na umiiyak at puro puntal ang katawan. Nagdudugo pa ang bibig nito. Niyakap na lamang ni Rodel ang kapatid at galit na itsura nito. Pagsapit ng madaling araw, ay ginising niya naman si Jordan at niyayang lalayas na sila sa puder ni Seryo. Sa kanilang paglalayas ay naranasan nila ang manlimos at maghanap ng pagkain sa may basura. Di naglaon ay may naawa sa magkapatid at nagtrabaho sila sa isang karinderya. Nakiusap naman itong si Rodel sa kanilang amo na ang kanyang sasahurin ay pambaon na lamang ni Jordan sa kanyang pag-aaral. Kahit huli na, ay tinulungan naman sila ng kanilang amo upang makapasok pa sa paaralan itong kapatid niya. Sa awa ng Diyos, makalipas ang 3 taon, ay nakapagtapos na rin sa elementarya itong si Jordan. Malaki ang kanilang pasasalamat sa tulong ng kanilang amo na si Aling Pasing. Planado na rin ang pagpasok ni Jordan para sa sekundarya. Hindi na alintana ni Rodel kung hanggang elementarya lang ito. Ang mahalaga para sa kanya ay makapagtapos ang kapatid hanggang sa kolehiyo. Wala mang puntod ng mga magulang siyang napuntahan, ay ipinangako niya sa mga ito na igagapang niya ang pag-aaral ni Jordan. Subalit biglang nabago ang lahat nang mabaril itong si Aling Pasing. Sinubukan pa kasi nitong manlaban sa lalaking umagaw ng kanyang bag na may lamang-lamang pera, kita ng karinderya. Sa pagkamatay ng matanda ay humalili rito ang kanyang anak na si Roberto. Gawa nga ng pamilya na ni Roberto ang namamahala sa tindahan, ay hindi na natuloy ang pag-aaral ni Jordan. Bagkus, tumutulong na lamang ito sa pagtatrabaho. Nagkasundo naman sila na mag-ipon para sa susunod na taon magpatuloy sa pag-aaral itong si Jordan. Ngunit ang pamamalakad ni Roberto ay taliwas kay Aling Pasing, bagay na hindi na umayon sa magkapatid. Kuya, papaano na ito? Bakit ganyan si Manong Roberto? Ginawang isa na lang ang ating sahod. Malungkot na wika dito ni Jordan. Hayaan mo, Jordan. Maghahanap ako ng ibang trabaho. May awa rin ng Diyos. Sige na, matulog ka na. Sa paghanap ng trabaho ni Rodel, ay napasok siya sa iligal na tagisan ng lakas o yung tinatawag na underground fight. Walang batas sa labanan na ito. Kung sino ang nanatiling nakatayo ay siyang panalo. May nakilalang tayador na laban itong si Rodel. Humahawak rin ito ng mga kabataan upang sanayin bago isabak sa laban. At isa na nga rito itong si Rodel. Inilihim niya ito sa kanyang kapatid upang hindi na mag-alala
Alam ni Rodel na nakataya rito ang kanyang buhay pero sakalan ng kahirapan at pangarap ay kumapit na sa patalim ang nooy 15 anyos na binatilyo. Magsasara kasi ang karinderya tuwing alas 6 ng gabi at aalis na si Rodel upang magsanay. Trabaho naman ang dahilan sa kanyang kapatid. Sa mga panahong ito ay nakabukod na ang magkapatid. Dati kasi ay sa bahay sila ni Aling Pasing nakatira. Hindi naman nahahalata ni Jordan na nagsasanay ang kanyang kuya dahil may natatanggap naman na salapi ang mga manlalaban habang nagsasanay. Noong una, umuwi itong si Rodel na napakasakit ng buong katawan. Tinitiis niya ito dahil alam niya na masasanay din ang katawan niya sa mga bugbog gawa ng pagsasanay. Matapos ang ilang buwan ay isinabak na nga itong si Rodel ng kanyang amo na kung tawagin ay si Alamid. Sunod-sunod ang panalo ni Rodel, ngunit hindi tulad ng iba. Ang katunggali ni Rodel ay hindi niya pinapatay. Isa ito sa kondisyon na hiniling niya kay Alamid. Wala pang isang taon ay nakapag-ipon na ng malaki itong si Rodel. Napakalaki kasi ng salapi sa larangang nito. Nagawa niya nang ibalik sa pag-aaral itong si Jordan. Tiniis lahat ni Rodel para sa kanyang nakababatang kapatid. Rodel, dahil sa angking galing mo, ay may nais kumuha sa'yo. Tiba-tiba tayo dito. Sino po ba ang kukuha sa akin, amo? Isang mayamang negosyante. Pero kailangan nating lumuwas ng Maynila. Napaisip ng gusto si Rodel dahil may iwan itong si Jordan. Pero kung sa ganitong paraan, hindi na siya mahihirapan na itago pa sa kanyang kapatid ang kanyang trabaho. Buong akala kasi ni Jordan ay nagtatrabaho sa minahan ng kanyang kuya kaya malimit itong mala sa kanilang bahay. Nang makapagpasya na si Rodel, ay sinabi niya naman sa kanyang kapatid na lilipat na siya ng Maynila dahil nahihirapan na siya sa pagtatrabaho sa minahan. Kaya mo na ba ang sarili mo mag-isa, Jordan? Opo kuya, huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, si Rodel ang naging pinakamalakas at pinakamagaling na mandirigma na hawak ni Alamid. At kahit kailan ay hindi pa nakatikim ng pagkatalo itong si Rodel. Batak at tila manhid na ang katawan ni Rodel sa mga suntok, sipa at palo at maging sa mga sugat. Habang ipinagpapatuloy naman ni Jordan ang kolehiyo sa pagsisikap ng kanyang utol at iyon ang buong akala ni Rodel. Taong 1988, Occidental Mindoro. Nakatanggap ng imbitasyon itong si Alamid para sa isang malakihang laban. Umabot sa 1 milyon ang gantimpala sa mananalo. Nang mabasa ni Alamid ang imbitasyon, ay napangisi ito ng sobra. Limpak-limpak na salapi na naman ang mapapasa kamay niya sa tulong ni Rodel. Sa panahong iyon ay may isang manlalaban na naging kilala sa Mindoro at tinawag itong bilang Musang. Habang kilala naman si Rodel bilang Agila at silang dalawa ang nakatatdang maghaharap para sa huling laban. Balita ko, Rodel. Taglay ni Musang ang bilis at pagiging tuso sa laban. Mag-iingat ka, bata. Ngayon pa ba, amo? Madali lang sa akin yan. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Para ka talagang agila. Isang mandaragit. Gayon pa man, bumalik ng Mindoro si Rodel para sa gaganaping laban. Ilang oras at labanan na ang lumipas at oras na sa paghaharap ng dalawang pinakamalakas na mandirigma. Agila kontra Musang. Pumagitna na ang dalawang mandirigma at nakasuot pa ito ng maskara bilang bahagi ng huling laban. Naghihiyawan na ang mga tao at sabik na sa laban. Lumapit ang mga lalaki na magtatanggal sa kanilang maskara at sabay itong tatanggalin. At nang matanggal na ang maskara sa mga mukha ng mandirigma, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ng bawat isa. Ang nasa harapan ni Rodel ay ang bunsong kapatid na si Jordan. Nagkatitigan ang magkapatid at
Takang-taka ang dalawa. Habang inuudyo ka na sila ng mga tao, nasimulan na ang bakbakan. Inumpisahan ni Rodel ang peking pag-atake. Nakuha sa tingin si Rodel ang kapatid at naintindihan naman ito agad ni Jordan. Sa hudyat ko, tumakbo ka na. Magkita tayo sa pier. Opo kuya. Nagpatuloy sa laban ang dalawa at tuwang-tawa naman ang mga tao. Ngunit napansin ni Alamid ang kakaibang galaw ng kanyang alaga. Dahil hindi ganito lumaban itong si Rodel. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang tumakbo ng mabilis itong si Jordan palabas ng lugar. Kasunod nito ay tumakbo rin si Rodel sa ibang direksyon. Napatayo sa gulat si Alamid at napamura na lamang sa ginawa ni Rodel. Makalipas ang kalahating oras ay nagkita ang magkapatid sa pier. Sa isang madilim at tahimik na bahagi ng lugar. Anong ginagawa mo dun, Jordan? Nag-aaral ka pa ba? Ikaw kuya, matagal mo na pala itong ginagawa. Bakit ka napasok sa ganitong gawain? Kulang pa ba sa iyong mga pinapadala ko? Kuya, nais ko lang naman makatulong sa'yo, kaya… Kaya ano? Nagpabugbog ka? Bakit kuya? Ikaw din naman Agila. Tumitig naman si Rodel sa kanyang kapatid na puno ng pag-aalala at niyakap niya ito ng mahigpit at nagpasya itong umalis na sila sa lugar. Walang ibang naisip si Rodel kundi ang bumalik sa isla ng Andulong. Tiyak na pinaghahanap na siya ng mga tauhan ni Alamid at maging ang kapatid niya. Malaki ang nawalang pera sa magkabila ang panig. Agad silang nagpunta sa bahay at mabilis na nag-ayos ng mga gamit itong si Jordan. Habang nakabantay naman itong si Rodel sa kanilang labas bahay. Akmang lalabas na sila ng bahay nang may mga kalalakihang dumating. Rodel, maaari mo bang ipaliwanag sa akin ito? Anong nangyayari, Rodel? Pasensya ka na, amo. Pero ayoko na. Titiwalag na ako rito. Nang ganon-ganon na lang. Bakit kayo na ba magkasama ni Musang? Kapatid ko si Musang. Ayokong masadlak siya sa ganitong gawain. Kaya titigil na rin ako. Pakiusap, amo. Palayain niyo na kami. Ayop ka, Rodel. Malaki ang pinuhunan ko sa'yo. Tapos iiwan mo lang ako sa ere dahil sa batang yan? Kapatid ko, amo. At mas malaki na rin ang nakuha mong pera ng dahil sa akin. Sa tingin mo, makakatakas ka lang ng ganong kadali? Inutusan naman ni Alamid ang mga tauhan na bugbugin at hulihin ang dalawa. Nasa 5 mandirigma ang kasama ni Alamid at sa gabing iyon ay nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng dalawang panig. Subalit sa pinagsamang puwersa ng magkapatid ay madali lang nilang napabagsak ang mga tauhan ni Alamid. Amo, sana wag nang maulit to dahil sa susunod hindi na kita sasantuhin. Nanlaki ang mga mata ni Alamid sa takot habang hawak siya sa kwelyo. Alam ni Alamid kung gaano kabagsik itong si Rodel. Agad na ring umalis ang magkapatid. Pagsapit ng umaga, ay nag-arkila ng bangkang demotor si Rodel patungong isla. Habang nasa bangka, ay inilahad ng bawat isa ang mga dahilan kung bakit sila napasok sa iligal na labanan. Hindi na sinisi ni Rodel ang kapatid bagkus. Naawa siya rito dahil alam niya ang karanasan sa trabahong pinasok nila. Sa ambulong tayo magbabagong buhay. Magpapalamig muna tayo at tatapusin mo ang iyong pag-aaral. Saan naman ako mag-aaral, kuya? Mukhang wala namang kolehiyo sa isla. Marami, Jordan. Marami. Wag lang sa Mindoro. Pwede sa Cebu at Negros. Habang papalapit na sila sa isla ay muling nanumbalik kay Rodel ang mga alaala niya sa islang pinagmulan. Pero pansamantala lang naman sila dito at hahanap ng ibang lugar upang doon na manatili. Ang una nilang hinanap ay bahay na mauupahan subalit wala silang nahanap. Bagkus may nag-alok sa kanila na isang lalaki na may alam itong binibentang bahay. Hindi naman problema sa magkapatid ang salapi kaya binili na nila ito kagad. Maayos naman ang lugar
at may iilang bahagi lang ng bahay ang kukumpunuhin. Kuya, alam mo pa ba kung saan tayo nakatira dito dati? Oo naman, bakit mo naman itanong? Gusto kong bumalik doon at makitang muli yung lugar. Sige, pupunta natin yon sa susunod na mga araw. Ayusin muna natin ang bahay na ito. Hindi naman maiwasan ni Rodel ang mapait na alaala niya sa nais puntahang lugar ng kapatid. Kahit masakit para sa kanya, ay gagawin niya iyon alinsunod sa kahilingan ni Jordan. Makalipas ang 2 araw, habang tinatahak nila ang daan patungo sa dating lugar, batid ni Rodel ang pagbabago. Mas marami na ang mga naninirahan at wala ni isang kilala sa mga taong nakikita niya. Binaybay na nila ang madamong daan at alam ni Rodel na malapit na silang dalawa. Nagliliyab na alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. May ibang nakatirik na bahay sa mismong lokasyon ng bahay nila dati. Hindi na siya nagtataka dahil natupok na ito. Iniisip niya na sa sandaling iyon kung nasan ang mga labi ng kanilang mga magulang. Nais nitong makita ang kapitbahay nilang si Aling Esther. Ngunit hindi niya na maalala kung saan ito nakatira. Maya-maya pa ay may lumabas na matandang lalaki sa bahay. Mga iyo, may kailangan ba kayo? Magandang hapon po. Hinahanap namin si Aling Esther. Sino ho ba sila? Ako si Rodel. Ito naman ang kapatid kong si Jordan. Diyos ko po, kayo pala yan, Rodel, Jordan. Ang lalaki nyo na. Ako si Igme. Marahil hindi nyo na ako naaalala. Pero kayo, tandang-tanda ko pa kayo. Matapos ng maikling pag-uusap nila, pinatuloy ng matanda ang magkapatid. Ayon dito, kaibigan siya ng kanilang mga magulang. Nasira ang bahay niya ng bagyo, kaya naman napagpasya niya na dito na magtayo ng bahay. Natabunan na kasi ng mga gumuhong lupa ang bahay nito. Hinanap naman ni Rodel ang mga labi ng magulang. Ayon kay Igme, ipinalibing nila ito agad. Hindi na nila pinakita sa magkapatid dahil sobrang kahindik-hindik ang kalagayan nito. Hayaan ninyo. Pupuntahan natin yung bukas. Dito na muna kayong matulog. Saan nga ba kayo nakatira ngayon? Medyo malayo, Mang Igme. Pero salamat pala sa pagpapatuloy mo. Walang anuman, iho. Maraming naitulong sa akin ng ama mo noon. Kaya marapat lamang na bumawi ako sa mga anak niya. Kinabukasan ay pinuntahan nila ang puntod ng mga magulang. Nabalutan na ng mga damo ang puntod nito. Nilinis naman ang magkapatid at balak nila itong ipasimento. Nag-alay din sila ng mga bulaklak at kandila. Nang masulyapan ni Rodel ang kulay pulang bulaklak, ay biglang sumagi sa isip niya ang lalaking nakita niyang palabas ng kusina habang lumalaki na ang apoy. Tandang-tanda pa ni Rodel ang nakasabit sa buhok ng lalaking ito. Nakatalikod na kasi ang lalaki kaya ang bagay na lamang na iyon ang tanging naaalala niya. 1 buwan na nanatili ang magkapatid sa isla hanggang sa napagkasundoan nila na lumipat na ng ibang lugar. Himamaylan Negros Occidental, isang panibagong buhay ang nais buuin ng magkapatid sa panibagong lugar nito. Dito na rin magtatapos ng pag-aaral itong si Jordan. Nagka-interes naman si Rodel na gawing negosyo ang paggawa ng bangka. Bumili ng lupa at nagpatayo ng simpleng bahay ang magkapatid at malapit ito sa dagat. May kamalig para sa paggawaan ng mga bangka. Sinikap niyang matuto sa paggawa nito dahil alam niya na wala siyang makukuhang trabaho na malaki ang sweldo. Gawa nga ng elementarya lamang ang natapos. Isang hapon, habang naglalagay ng pintura si Rodel sa bangka, ay may isang matandang lumapit sa kanya. Binati naman ito ni Rodel. Ang dami mo naman bangka, iho. Ikaw ba lahat ang gumawa niyan? Hindi po. May 2 akong kasama. Wala kasing gawa ngayon kaya ako na muna rito. May kailangan po ba kayo? Ako si Pedring. Nakakayaman pero oo, may kailangan ako sa'yo. Maaari ko bang hiramin ang isa sa mga bangka mo? May pupuntahan kasi ako. San ho ba ang balak niyong magpunta, Mang Pedring?
Diyan lang sa isla ng Unisan. Naku, medyo malayo yun ah. Wala naman pong problema. Pahihiramin po kita kaso disagwan po ang mga bangka ko. Kakayanin niyo bang magsagwan lang? Nako iho, mas malakas pa ako kaysa sa kalabaw. Nag-alangan naman si Rodel sa matanda. Nasa katinoan pa ba kaya ito? Baka namang binibiro lang siya nito. Pero mukhang porsigido talaga ang matanda na pumalaot at sa tingin ni Rodel, aabutan ito ng gabi sa dagat. Mang Pedring, aabutan na po kayo ng dilim kapag ngayong kayo papalaot. Mas mabuti siguro na bukas ka na lang tutuloy. Sasamahan pa kita. Ako na pong magsasagwan para sa'yo. Aba, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, bata? Wala akong pambayad sa serbisyo mo. Naku po, hindi nyo na kailangan magbayad. Libre ko pong gagawin yun sa inyo. Nakakatuwa ka naman. Sige, asahan ko yung bukas ng umaga. Sa pagtilaok ng manok, kasunod nito ay ang pagbibigay galang ng isang matanda. Nagising agad itong si Rodel at pamilyar sa kanya ang boses. Sa kanyang paglabas ng bahay ay naroroon na itong si Mang Pedring. Oh, Mang Pedring, ikaw pala yan. Ang aga nyo naman po yata. Maaga ba masyado? May kape ka ba dyan, bata? Opo sige. Tuloy po muna kayo. Ginising din agad ni Rodel ang kapatid na nakatalukbong pa sa kumot upang utusan na bumili ng tinapay. Pupungas-pungas pa ng mga mata nang lumabas ng kwarto itong si Jordan. Nang biglang ibinato ni Pedring kay Jordan ang palamuting kabibe na nasa ibabaw ng mesa sa sala. Agad naman itong nasalo ni Jordan. Nanlaki naman ang mga mata ni Rodel sa sobrang gulat. Sige na, yung mainit na tinapay ang bilhin mo, bata. Nakakunot noon naman itong si Jordan at marahang ibinalik ang palamuti sa may mesa. Jordan, si Mang Pedring nga pala. Mang Pedring, si Jordan yung kapatid ko. Nagtungo na ng kusina itong si Rodel upang magpainit na ng tubig. Pero napaisip siya sa ginawa ng matanda kay Jordan. Simula sa mga oras niyon ay naging maingat at mapagmasid na ang binata sa bisitang matanda. Nang makabalik na si Jordan ay iritable itong nagtanong ng palihim sa kanyang kapatid kung sino ang matandang nasa balkonahe at nagkakape. Mabilisang inilahad naman ni Rodel ang napag-usapan nila ng matanda kahapon. Ano? Sasamahan mo siya sa isla? Baka kung ano ang gawin niya sa'yo doon. O baka may taong naghihintay sa'yo doon, kuya. Baka tao yan ni Alamid. Magtigil ka nga dyan. Sige na, maganda ka na, may pasok ka pa. Sinamahan ni Rodel na magkape ang matanda habang sarap na sarap ito sa paglantak ng mainit na tinapay. Pasimpleng nag-usisa naman si Rodel sa pagkakakilanlan ng matanda. Ayon kay Pedring, isa lamang siyang hamak na matanda na mag-isa sa buhay. Balak niyang magpunta ng Unisan upang bisitahin ang mga kaibigan niya. Bago pa tuluyang sumikat ang araw, ay nag-umpisa na silang maglayag. Ilang minuto pa lang ay nag-abiso na ang matanda na matutulog muna siya. Wala daw kasi siyang maayos na tulog kagabi. Napailing at napangiti na lamang ang binata. Halos 2 oras na ang lumipas. Pahinto-hinto na rin sa pagsagwan itong si Rodel dahil pagod na ito. Maya-maya pa ay nagising na ang matanda at nagwika ito ng, Malayo pa ba tayo, bata? Malapit na po. Tanaw ko na ang isla. Ako na muna ang magsasagwan. Mukhang pagod ka na eh. Hindi ho. Ayos lang naman ako. Hanggang kailan kaya mapuputol ang pasensya mo, Rodel? Anong dahilan at bakit mo ako tinutulungan? Ano ho? Sa katunayan, naawa po ako sa inyo. Isipin nyo, magsasagwan ka na lang papunta sa isla. Mabuti kang tao, Rodel. Pati ang kapatid mo. At dahil yan ipapakilala kita sa aking mga kaibigan. Dumaong sila sa maputing buhangin sa isla ng Unisan. Ang isla ay isang bahagi ng Guimaras. Ito ay ang unang beses ni Rodel na makarating ng isla. Manghang-mangha naman ang binata sa ganda nito. Napakatahimik rin at wala siyang makita na kahit isang bahay.
Mang Pedring, may nakatira ba sa islang to? Oo naman. Di ba pupuntahan ko nga ang mga kaibigan ko? Sandali tatawagin ko lang sila. Gumawa ng tunog ang matanda bilang pantawag sa mga kaibigan. Sa ilang saglit ay may lumabas na 2 malaking buhaya mula sa damuhan. Napatras itong si Rodel sa gulat at napabalik sa pagsampa sa bangka. Tumawa naman si Pedring dahil sa itsura ng binata na takot na takot. Agad na patanong si Rodel kung bakit may mga buhayang nakatira sa isla. Sila ang mga buhayang alat, Rodel. At sila din ang sinasabi ko sa iyong mga kaibigan ko. Ipinakikilala ko sa iyo si Berding Laki at si Berding Baye. Marahang lumapit ang binata sa 2 buhaya na mas malaki pa sa kanya habang himas-himas ni Pedring ang ulo ng mga ito. Kinapa naman ni Rodel ang nguso ng mga ito at napangiti na lamang siya dahil mukhang maamo ang mga ito sa kanya. Umupo silang 2 sa buhangin habang ang 2 buhaya ay kinakahig ang buhangin na tila inililibing ang mga sarili dito. Hindi naman makapaniwala ang binata kung papaano naging kaibigan ng matanda ang mababangis na hayop. Tugon naman ito, matagal na panahon na ang nakalipas nang matagpuan niya ang mga buhaya sa dalampasigan ng Himamaylan. Maliit pa lamang ang mga ito. Nakapulupot sa mga katawan nila ang lambat at hirap ng makausad. Kinuha sila ni Pedring upang gawing alaga. Ngunit naisip niya naman na hindi magiging madali ang alagaan ang mga ito dahil katatakutan lamang ito ng mga tao, lalo na kapag lumaki na. Kaya naman naisip niya na dalhin ito sa isla upang makapamuhay ng malaya. Ngunit may inilahad itong ibang bagay si Pedring. Ayon sa kanya, simula nang dumating ang magkapatid sa Himamaylan ay hindi na tumigil ang matanda sa pagmatsyag sa mga ito. Nasa kanila ang potensyal na hinahanap ng matanda upang ibigay ang isang bagay na magpapabago sa kanilang buhay. Hindi naman sinabi ng matanda kung ano ang bagay na iyon. Bagkus tumayo siya at nilapitan ang 2 buhaya. Maya-maya pa ay bumuka ang bibig ng isang buhaya at mula dito ay tila merong kinuha ang matanda. Matapos ay bumuka naman ang bibig ng isa pang buhaya at may kinuha din dito si Pedring. At laking gulat na lamang ni Rodel dahil nang dahang-dahang lumubog ang 2 buhaya sa buhangin hanggang sa naglaho na ang mga ito. Sa pagbalik ng matanda sa kanyang kinauupuan ay may iniabot itong 2 pahabang bato. Kulay puti ito na may halong berde. Sa paghawak ni Rodel sa 2 bato ay naramdaman niya na medyo mainit ito ngunit unti-unti ay naging normal na ang temperatura. Mang Pedring, ano po ba itong mga ibinigay niyo sa akin? Ang 2 batong iyan ay trabungko ng buwaya. Isang anting-anting yan, Rodel. Anting-anting? Ay para saan po ito? Ibinigay ng aking mga kaibigan ng aking hiling na pagkalooban ko kayong magkapatid ng isang bagay na alam ko na magagampanan ninyo ang nais nito. Taglay ni Jordan ang natural na bilis ng pagkilos at matalas na pakiramdam. Habang ikaw taglay mo ang tibay ng loob. Sa pamamagitan ng trabungko ay mas magiging malakas pa kayo at magkakaroon ng pambihirang kakayahan. Hindi na rin nagtagal at nagyaya na itong si Pedring na bumalik na ng Himamaylan. Inilagay ni Rodel ang trabungko sa bulsa at nag-umpisa na itong magsagwan. Sa sandaling ito ay naging makwento na ang matanda tungkol sa iba't ibang bagay. Tila nililibang nito si Rodel upang hindi mapansin ang oras hanggang sa napagtanto ng binata na kanina pa pala siya nagsasagwan. Ngunit hindi man lang ito nakaramdam ng pagod at pangangalay. Hindi naman niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pagsagwan. At ang isa pa niyang napansin ay mabilis ang takbo ng bangka kaysa kanina. Sa bawat sagwan ni Rodel ay ilang metro agad ang pag-usad ng bangka. Hindi naman lingid sa kalaman ni Rodel ang tungkol sa mga anting-anting. Dahil may mga naririnig na rin siyang kwento ukol sa mga ganoong bagay.
Mang Pedring, ano po bang magagawa ng trabong ko sa akin? Unang-una bata, mabisang pampaswerte ito. Negosyo, sugal, o anumang may kinalaman sa pera. Lakas at tibay, kahalintulad sa katangian ng isang buwaya. Magtataglay ka ng pambihirang lakas ng pangangatawan at tibay o kabal sa balat kontra patalim at baril. Talaga? Naku, nakakatuwa naman yan. Hindi mo pa ba nararamdaman ang epekto ng trabong ko? Mukhang kanina ka pa nagsasaguan. Oo nga po, Mang Pedring. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko ngayon. Basta palagi mo lang pakatatandaan. Huwag abusuhin ang bigay ng kalikasan. Baka magtampo at kunin ang lahat sa'yo. Bago magtakip silim ay dumaong na sila. Inaya naman ni Rodel ang matanda na maghapunan muna sa bahay. May sumalubong kay Rodel ang kanyang 2 tauhan sa paggawaan. May nais daw bumili ng 3 bangka. Tiningnan muna ang mga bangka at nagustuhan daw ito. Babalik na lamang daw ito kinabukasan para sa bayaran. Napangiti naman si Rodel at tila nag-uumpisa na ang kanyang swerte. Nais sanang ipakilala ni Rodel si Mang Pedring, kaso wala na ito sa kanyang likuran. Nagpalinga-linga siya dito. Tinanong siya ng isang tauhan kung may hinahanap ba. Wala naman daw silang nakitang may kasama itong si Rodel. Labis naman ang kanyang pagtataka kung nasaan na itong si Mang Pedring. Samantala, kakatapos lang din ni Jordan na magluto nang dumating itong si Rodel. Hinahanap nito ang matanda. Tumitig si Rodel at nagwikang umuwi na ito. Matapos ang hapunan ng magkapatid ay nagbukas na ng mga aralin itong si Jordan habang nasa kamalig si Rodel at inaayos ang mga napiling bangka na bibilhin bukas. Subalit hindi mawala sa kanyang isipan kung bakit biglang nawala itong si Mang Pedring. Talagang nahihiwagaan siya sa matandang yon. Lalo na ang 2 trabong ko na ibinigay nito. Makalipas lang ang ilang minuto, nilapitan niya naman ang kanyang kapatid. Kinausap niya ito tungkol sa trabong ko. Sus, kuya, naniniwala ka ba dito? Jordan, kitang-kita ko kung papaano kinuha ng Mang Pedring ang mga ito. Pati ang paglaho ng mga buhaya. Pati na rin si Mang Pedring. Walang nakapansin sa kanya maliban sa akin. Bigla na lang siyang nawala kanina. Tinanggap naman ni Jordan ang trabong ko at nangako sa kanyang kapatid na palagi niya itong dadalhin. Lumipas pa ang ilang buwan. Patuloy sa paglago ng kanilang negosyo. Dinagukan ng matinding swerte ang magkapatid. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog itong si Rodel, ay napanaginipan niya ang kanyang ina. Nakita na lamang ni Rodel ang kanyang sarili sa nagliliyab na dagat ng apoy. May sumambit sa kanyang pangalan. Boses iyon ng kanyang ina. Humihingi ito ng saklolo. Hanggang sa lumutang sa harapan niya ang kanyang ina. Umiiyak ito at humihingi ng hustisya. Palakas ng palakas ang boses hanggang sa sumisigaw na ito at lumuluha hanggang sa tinupok na ito ng apoy. Napabalikwas ang binata at pawis na pawis. Ramdam niya ang init ng apoy sa kanyang panaginip. At minsan isang hapon, papalabas na siya sa kanyang munting opisina. Di kalayuan sa kanyang bahay ay may nakita siyang isang batang lalaki. Mahaba ang buhok nito at nakatirintas. May nakataling pula at nakasabit na hugis at sulok. Kapareho iyon sa lalaking nakita niya noong bata pa siya. Tinawag niya naman ang bata subalit tumakbo ito at naglaho na lamang bigla. Sa mga sumunod na gabi ay paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang panaginip ang kanyang ina na humihingi ng saklolo. Samantala, gabi na nang makalabas ng paaralan itong si Jordan dahil may tinapos pa itong takdang aralin. Mula sa kalsada ay kalahating milya pa ang lalakarin papunta sa kanilang bahay. Habang naglalakad si Jordan, ay may naamoy siya na nakakasulasok. Parang pinaghalong patay na hayop at nabubulok na laman loob. Panay pisil si Jordan sa kanyang ilong at kahit takpan niya pa ito,
ay nanunuot talaga ang amoy sa buong kapaligiran. Binilisan niya ang paglalakad subalit wala pa ring pinagbago ang amoy na iyon. Animoy sinusundan siya nito hanggang sa may nakita siya sa unahan ng daan. Isang malaking baboy ramo. Inabog niya ito sa pag-aakalang ordinaryong ligaw na hayop lamang. Ngunit hindi ito gumalaw, bagkus tumitig sa kanya at merong mapupulang mga mata. Sa panahong ito ay mangmang pagdating sa aswang itong si Jordan. May kamalaya naman siya ukol dito pero hindi siya naniniwala sa mga ganitong nilalang. Napatigil siya dahil hindi talaga umalis ang baboy hanggang tumakbo ito at susuwagin na siya. Malawak ang kaalaman ni Jordan sa pisikal na labanan. Sa pag-iwas niya sa umaataking nilalang ay laking gulat na lamang niya dahil hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang kanyang lundag at lumapag sa lupa na parang walang nangyari. Bumalik ang baboy at muling umatake. Ganun pa rin kataas ang kanyang lundag. Ngunit laking pagkabigla na lamang niya nang nag-ibang anyo ang baboy ramo. Naging wangis ito ng isang babae at may buhaghag na mahabang buhok. Umangil ito at sinugod ang binata. Sa takot ni Jordan ay napatras ito at tumakbo. At ganun na lang ang kanyang pagtataka dahil sa bawat hakbang niya ay malayo ang kanyang nararating. Animoy lumulutang na siya habang tumatakbo. Biglang sumagi sa isip niya ang trabungko na nasa kanyang bulsa. Huminto naman si Jordan at humarap ito sa nilalang. Sige nga kung anong nilalang ka man, may susubukan ako sa'yo. Dali, sugod na. Ibinuka ng nilalang ang mga palad na merong mahaba at matatalas na kuko. Tumambad din sa binata ang napakapangit na itsura nito. Sa pagsugod ng nilalang ay sinalubong ito ni Jordan ng suntok. Tumilapon ang nilalang ng halos 10 metro. Namangha naman ang binata sa kanyang nagawa. Kaya bago pa makatayo ang nilalang ay parang hangin itong si Jordan na lumitaw sa harapan ng nilalang at inundayan niya ito ng mga suntok. Nagmistulang sako ng saging ang nilalang sa galing ni Jordan sa pakikipaglaban. Dagdag pa ang kapangyarihan na ibinibigay ng trabungko. Nang bumagsak na ang nilalang, ay mabilis rin siyang umalis sa lugar. Tumatakbo na dumating ng bahay si Jordan at mabilis na inilahad sa kanyang kapatid ang nangyari. Kabado at hindi mapakali ang binata. Sanay naman siya sa bugbugan pero iba ang nakalaban niya kanina. Sa narinig ni Rodel ay kumpirmadong may kinalaman ang trabungko na bigay ni Mang Pedring. Isang aswang ang nakalaban mo, Jordan. Ito na yata ang kapalit ng pagkakaroon ng tangan, ang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Gayunpaman, may ibang bagay ang gumugulo sa isip ni Rodel. Ang hustisya na hinihingi ng kanyang ina. Buong akala niya kasi ay aksidente ang pagkasunog ng kanilang bahay. Pero dahil sa paulit-ulit na nagpaparamdam ang kanyang ina, ay nababahala na ng sobra itong si Rodel. Palagi din siyang nag-aabang kay Mang Pedring. Hindi na nga ito nagpakita pang muli. Sumapit ang bakasyon ni Jordan. Niyaya niya ang kapatid na bumalik sa ambulong. Inilahad din niya ang pagpaparamdam ng kanilang ina. Nais nilang alamin ang tunay na katotohanan sa pagkasawi ng kanilang mga magulang. Muling bumalik ang magkapatid at dumiretso na sila kay Mang Igme. Laking tuwa ng matanda nang masilayang muli ang magkapatid. Matapos ang konting kamustahan, ay inilahad na agad ni Rodel ang kanyang sadya. Ayon sa matanda, walang ginawang imbestigasyon sa panahong iyon, bukod sa limitado panahon ng koneksyon ng otoridad. At wala rin namang nag-isip ng kakaiba sa nangyaring sunog dahil wala namang nakakaalitan ang mag-asawa sa kanilang lugar. Ibinahagi rin ng binata ang kanyang napansin na isang lalaki ng gabing yon.
Pulang tali at may nakasabit na hugis at sulok. Nako, Diyos ko! Si Panyong! Sigurado kung si Panyong iyon, iho. Hinding-hindi ko makakalimutan ang suot-suot niyang tali sa buhok. Sinong Panyong, Mang Igme? Kilalang manlalason si Panyong sa lugar na ito dati. Kaya pala bigla siya naglaho noong nasunog ang bahay ninyo. Hindi ko na alam ang kinaroroonan niya, iyo. Pero sa pagkakaalam ko, may kapatid siya, si Rigor. Pero ano ang ginagawa ng isang manlalason sa bahay ninyo? Maaari niyo ba kaming samahan sa kapatid ni Panyong, Mang Igme? Nagtungo na sila sa bahay ng kapatid ni Panyong. Noong una ay panitanggi itong si Rigor kung nasa ng kanyang kapatid. Alam mo, Rigor, may itatanong lang naman ang mga bata. At kung alam mo na walang kinalaman ang kapatid mo sa sunog, bakit ayaw mong sabihin kung nasaan ito? Hindi ka ba nakukonsensya kung may kinalaman dito ang kapatid mo? Hindi naman nakapagpigil pa itong si Jordan. Tandang-tanda pa nito ang eksena noong gabing yon. Bigla itong lumitaw sa likuran ni Rigor habang nakaupo ito sa silya. Nakatutok na rin ang punyal nito sa leeg ng lalaki. Hindi rin nakinig si Jordan sa pagsuway ng kanyang kapatid. Kahit hindi mo pa aminin kung nasa ng kapatid mo, mahahanap ko siya. At kung napatunayan kong may kinalaman siya sa pagkamatay ng mga magulang ko, ikaw muna ang uunahin ko. Sa isang kamay lang ay naiangat ni Jordan itong si Rigor at bumangga ang ulo nito sa may kisame. Bumulagta sa may sahig ang lalaki at nagmamakaawang huwag siyang patayin. Inamin na rin niya kung saan matatagpuan itong si Panyong. Isla ng Maniawa sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque. Hindi na nagsayang pa ng panahon ng magkapatid. Agad itong nagtungo sa nasabing lugar. 2 araw din nilang sinuyod ang lugar. Mahanap lang itong si Panyong. Hanggang sa may isang lalaki ang nakapagsabi sa kanila sa kinaroroonan ni Panyong. Ngunit nagbabala ang lalaki na isang delikadong tao itong si Panyong. Ayon dito, isang manlalason si Panyong. Ang gamit nito ay pinulbos na bungo ng isang tao na nasa edad 18 nang namatay. Natatangi ang sangkap ni Panyong sa paggawa ng lason dahil kinakailangan pa niyang maghanap ng bungo ng tao na nasa edad 18 nang yumao. Dahil hindi gagana ang lason kapag maling bungo ang nakuha. Malanghap mo lang ito sa hangin ay tiyak na ang kamatayan mo. Dito tinahak na nila ang lugar sa nasabi kung nasaan itong si Panyong. Jordan, narinig mong sinabi ng lalaki. Mag-ingat tayong mabuti at huwag kang padalos-dalos sa pag-atake. Hindi ako natatakot sa manlalason na yon. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong makalaban. Sa pagtakbo ng oras, may nabuong plano na ang magkapatid habang papalapit na sila sa nasabing lugar. May mga lalaking nagkukumpulan sa ilalim ng nyog. Nagbigay galang siya sa mga ito. Ngunit nagulat nang bigla niyang itanong kung saan matatagpuan itong si Panyong. Tumingin ang mga kalalakihan sa isang direksyon. Nakita naman ni Rodel na may nag-iisang bahay sa di kalayuan. Naglakad na ang binata patungo doon. Sa pagbibigay galang ni Rodel ay lumabas ang isang lalaki. Nagtanong ito agad kung ano ang kailangan. Sinabi naman ni Rodel na kailangan niya ang serbisyo ni Panyong. Dito ngumiti ang lalaki at pinatuloy itong si Rodel. Sa pagtalikod ng lalaki ay biglang gumuhit ang galit ng masilayan nito. Ang pulang tali na nangingitim na sa tagal ng panahon at ang hugis at sulok na nakasabit dito. Agad hinilan ni Rodel ang mahabang buhok nito kasabay ang paghagis niya dito. Bumangga si Panyong sa dingding at labis itong nagtataka sa ginawa ng binata. Teka, sino ka ba? Anong kasalanan ko sa'yo?
kilala mo ba ang mag-asawang Abel at Rosenda na taga-Ambulong? Nanlaki naman ang mga mata ni Panyong sa tanong ng binata. Ano ang ginagawa mo sa bahay noong gabing nasunog ang bahay nila? Tanong dito ni Rodel. Hindi pa rin umimik itong si Panyong. Bagkus, dali-dali niyang kinuha ang isang garapon na may lamang pulbos. Subalit, bago pa man niya ito mabuksan, ay biglang nawasak ang dingding ng bahay. Isang malakas na suntok ang nagmula kay Jordan. Nagpagulong-gulong sa sahig ang manlalason. Dali-dali naman itong dinampot ni Rodel at itinarak ang punyal sa kamay nito na nakadikit sa dingding. Kasunod naman ito ay ang pagtarak din ni Jordan ng punyal sa kabilang kamay nito. Nakasandal na sa dingding habang nakapako ang mga kamay ni Panyong. Kilala mo ba kung sino kami? Kami ang dalawang bata na anak ni Abel at Rosenda. Umamin ka man o hindi, papatayin pa rin kita at isusunod ko ang kahuli-hulihang angkan mo. Isang aksidente ang nangyari. Kaibigan ko ang ama ninyong si Abel. Nagkaroon kami ng pagtatalo dahil pinigilan niya ako na makapaghiganti sa taong nakaalitan ko. Sa aming pag-aaway ay hindi ko sinadyang makabigang gasera at kumalat na ang apoy. Pilit ko iyong inapula ngunit nahulugan lagayan ng aking lason at nabasag. Kumalat ang pulbo sa hangin at nalanghap iyon ni Abel. Patawarin niyo ako. Wala akong balak na saktan, lalo na ang patay ng pamilya niyo. Napaupo na lamang ang magkapatid sa sahig at humagulgol ito. Naalala nila ang mga paghihirap na naranasan simula noong nawala ang kanilang mga magulang. Ayon pa kay Panyong, buong buhay niyang pinagsisihan ang kanyang nagawa nang dahil sa paghihiganti, isang pamilya ang kanyang nasira. Pinagsisisihan mo, ngunit nagpapatuloy ka pa rin sa iyong gawain. Wala kang kasing sama. Jordan, bahala ka na sa taong yan. Lumabas na ng bahay si Rodel. Samantala, tinanggal na ni Jordan ang mga punyal na nagpako sa kamay ng manlalason. Lalabas na sana ng pinto si Jordan nang biglang hinugot ni Panyong ang itak sa gilid ng dingding at mabilis na itinarak sa likod ni Jordan. Mga uto-uto, anong akala nyo sa akin, sira? Pinaslang ko ang iyong ama dahil banta siya sa aking panlalason. Apoy lang pala ang katapat ng ama mong antingero. Sino ba ang kinakausap mo dyan, demonyo? Narito ako sa likod mo. Nanlaki ang mga mata ni Panyong dahil damit lang pala ang nasaksak niya. Sinasabi ko na nga ba, tuso ang mga katulad mo. Agad inagaw ni Jordan ang itak at itinarak sa liig ni Panyong, pataas at lumusot ito sa may ulo. Matapos nito, lumisan ang magkapatid sa isla at iniwang wala ng buhay itong si Panyong. Kasama itong si Mang Igme ay muli nilang binisita ang puntod ng mag-asawa. Mas maayos nito ngayon dahil nakasemento na at pinangangalagaan na ito ng matandang si Igme. Nangako naman ang magkapatid na muling dadalaw sa lugar. Bago nila nilisan ang Ambulong ay binigyan ng mas maayos na tirahan ang matanda sa mismong dating bahay ng magkapatid. Nais man nilang isama ito sa Negros, ngunit tumanggi ang matanda. Kaya naman binigyan na lamang nila ito ng pangkabuhayan at limpak-limpak na salapi. Bumalik na sa Negros ang dalawa. Nakapagtapos na rin ng kolehiyo itong si Jordan. Magkasamang pinangasiwaan ng magkapatid ang kanilang negosyo. Isang araw, habang sinusuri ni Jordan ang isang malaking bangka sa may dalampasigan, ay may bumulusok na punyal na patungo sa kanya. Agad niya naman itong nasalo at sa paglingon niya ay ang matandang si Pedring ang nakangiti. Alam niyo, Mang Pedring, pangalawang beses pa lang nating nagkita. Sa susunod, ano naman ang ibabato niyo sa akin? Itak, sibat o bala ng baril? Baka gusto mong subukan ng bilis ko. Ano? Ha?
Mang Pedring, kamusta po kayo? Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Ayon sa matanda, muli siyang nagpakita upang yayain ang magkapatid sa isang digmaan sa lugar ng Capiz. Ang kwento nila Rodel at Jordan ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagmamahal ng kapatid. Marami sa atin na nagsasakripisyo para sa nakababatang kapatid at handang gawin ang lahat para mabigyan lang ito ng magandang buhay. Nagpapaalala din sa atin ang kwentong ito na maging matatag sa anumang unos na darating sa ating buhay. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwentong inilahad natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwento. Salamat. Okay, so yon, tapos na yung kwento natin mga kabaryo. Komento ko lang sa kwento natin. Grabe no, kumbaga nakakamangha lang na ang lakas ng dulot ng trabungko ng buhaya no. Sa dami ko nang na-upload dito na kwento, ito pa lang yung naalala ko na may gamit ng trabungko ng buhaya. Nung nakaraan, trabungko ng ahas. Diba? Grabe. Palakas ng palakas yung mga tanga ng nababasa natin dito sa channel natin. Saka yun nga, nakakamangha tong si Mang Pedring no. Hindi ko alam kung anong klase ito. Pwede kasi itong maging matandang antingero o estranghero na ermitanyo. Hindi natin alam. Diba? Yun nga lang, nakakalungkot kasi namatay yung magulang nila, bata pa lang. Pero grabe, na ano nyo ba, napansin nyo yung tindi nung paraan nung manlalason, si Panyong? Grabe yun kabaryo. First time ko rin na mabasa yung ganong pamamaraan. Kasi meron tayong kwento ng lason dito na galing pa sa ilalim ng dagat. No? Hindi ko tanda kung anong part yun. Pero meron, pero ito mas matindi to. Isipin nyo naman, ang kailangan mong makuha para gumana yung lason, bungo ng tao. At hindi lang basta bungo. Kailangan 18 anyos nung namatay. Diba? Isipin mo nung panahong to. Ang hirap nun kasi, well, siguro meron naman lapida na, diba? Siguro ganun ang ginagawa ni Panyong. Hinuhukay niya, no? Parang kagaya to ng ng tuway-tuway, no? Yung tuhod ng sanggol. 'Di ba? Pero mas matindi to kasi bungo yung kailangan niya. No? Ang hirap maghanap ng ganon. Grabe. Pero siguro tingin ko naman yung isang bungo na yun, kung tutusin, marami na magagawang abo yun, no? Pero grabe. Hindi lang talaga masyadong bakbakan yung naging parte nila ni Panyong, pero isang bagong kaalaman na naman tungkol sa panlalason yung nalaman natin ngayong araw, di ba? Akala natin halaman lang o kaya makamandag na ahas, no? Talagang grabe yung mga kwento. Nga pala, may mga kwento tayo sa mga susunod na araw na purong lason at barang. Hintayin nyo mga kabaryo kasi inaayos natin. Kasi puro ganun yung natitira. Tingnan natin, no? Dito sa kwentong to, wala namang nabanggit na kung ano man. Nung una akala ko gabunan tong mahabang buhok, yun pala manlalaso, no? Grabe ang tindi nun. Wala akong masabi ron, pero yun nga, pinakita rin wala namang nagwawagi talaga na masama laban sa kabutihan, no? Diba? Akala ni Panyong okay na kasi ang tagal niya nang nabuhay. Pero hindi niya alam yung dalawang magkapatid. Talagang nagpursige, no? Tapos yun nga, yung pagpaparamdam ng nanay nung dalawa, talagang doon niya na na-recognize na hindi namatay ng aksidente, no? Talagang may gumawa, no? Yun, yung si Panyo nga. Tapos yun pa, yung nabilib ako, yung underground fight ng bungad. Hanggang ngayon, para siyang pwede ba siyang mahanay sa boxing? Parang ganun, di ba? So yun, doon. Pero grabe nun, laki ng kinikita nila. Hindi ko lang alam kung bumalik pa to kasi hindi naman ako sinagot nung nagpadala ng kwento. Pero sa ngayon, okay pa rin yung buhay nila. May negosyo naman tong dalawa.
May mga kanya-kanya ring pamilya, may kanya-kanya na. Tapos after nung copies, natuloy pa raw to. Meron pa pagkatapos ng copies. Kaya lang, titingnan natin kung makukuha ulit natin yung kwentong yun. Kasi sabi niya medyo mahaba raw yun eh. Kasi biruin nyo dito sa kwentong to ilang lugar. May Mandaue saka Himamaylan Negros, di ba? Ang dami. Saka yun nga, ang bulong ba, ang dulong. Basta yun, medyo nalito ko ron. Yun, tapos yung isla pa ng Unisan, di ba? Ang dami, yun. Sana makuha natin yun para may lapag natin dito. Sa ngayon daw, so alam natin na buhay pa tong dalawa. Mas matindi siguro yung bakbakan ng mga dumaan kasi parang mas gamay na nila yung trabuhong ko ng buhaya, no? Hanggang ngayon, hawak nila yon. At yun, patuloy pa rin yung negosyo nila. Hindi lang sinabi kung saang eksakto sila naroroon pero nakikinig raw sila sa atin. Kaya sana mag-comment kayo para mabasa nila yung komento natin. Yan. So, paano mga kabaryo? Hanggang dito na lang muna, no? Yung shoutout ko, pagpasensya nyo na. Gagawa natin, isisingit ko sa time para naman makapagpasalamat ako sa inyo. Pero alam nyo naman yun. Sa mga basher ko dyan, may nababasa ako. Sa mga kabaryo kong nagko-comment, wag nyo na sagutin, hayaan nyo na lang para hindi na manggulo, no? Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Hayaan na lang natin. Pwede silang mag-leave, no? Wag nyo na lang awayan. Yan. Sige, yun lang. Yun lang naman. Salamat pa rin sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no? Pindutin nyo na lang po tong subscribe nan. Tapos, pa-share na rin ang videos natin. At palike na rin ito. Yun lang. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.